Magandang umaga po, Gob. Eddan, 96.7 FM, Prime News TV, TV na, dyaryo pa. Nahawa ko kay Gob eh. Nadamay ako doon eh. Gob, gaano ho katotoo yung balita na pinagkakalat ho ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw ay maghahakot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho siguro lahat ng tikbalang, mangkukulang mo para dire-diretso na maubos itong magdanakaw dito sa atin, Gob. Gaano katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung mayroong gumagawa niyan, dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, Gob, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao, mag-akoto. Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Milyon ba? Milyon? Milyon ba? Abot ang milyon yan. Galit ng tao, galit na galit ng tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, millions ang darating. Sa loob ng isa, dalawang araw o tatlo, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, ulitin ko ulit, nakikiusap po kay President BBM that the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka basahol pa abuti mo kung galit na galit ang tao. So, mag-resign kayo. Nobody's perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba ang mga pinesto mo, yung mga nag-advise sa'yo. Hindi ko na kayang pagtakpang kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit. Mr. President, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na po may gusto sa inyo, galit na po ang tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na mga Gen Z at mga kinakabataan, mga naghihirap ngayon, umiiyak. Maawa po kayo sa ating kababayan. That's the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. I think the people have decided. They will never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag nyo na po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, magsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na sa marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting grapay korupsyon, nagbibitaw kagad sila sa hiya. Marami na nangyari. Huwag mo nang antayin pa yung magalit ang tao, like Nepal, sinunog nila yung, muntik nang patayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana pong patagalin. Dahil kung mag-umpisa ito, rally, mapapaya lang po kayo sa dami ng magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo nang ulitin, sinabi nyo kagabi, bula lang po lahat yan. At sino nagturo sa inyo, hindi ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero mali po yun dahil hindi totoo yung sinasabi nyo. Kung pakukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang sinasabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasa ngayon yung mga malalaki. Kung ituturo yung mga engineers, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan mag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito, ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan. May mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. Peaceful movement para mabitaw si President Marcos or habulin niya na huwag nang paabuti ng 16 para hindi na siya
ibubulgar pa lahat yung mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call, no? Yes, last So, question. matindi na ho yung panawagan ng ating mga kababayan na kayo ho ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Gaya ho na sinasabi ninyo, hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politiko sapagkat kayo ho ay nakakatulong. Kanila naman ho sinasabi, tama ho kayo, hindi nyo na kailangan tumakbo. Ang problema lang, pagka kayo na po, wala na ho siguro magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakakasigurado na ho ang tao na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung aming pamilya. Gob, kaya ikaw nananawagan ng taong bayan na kayo ay tumakbo. At isa pa hong lilinawin ko, Gob, kulang ho yung sinabi nyo. Kulang ho yung sinabi nyo na yung mga papatay sa inyo, dadaan muna sa ano. Nananagot. Kulang ho yung nasabi nyo. Paano ho yung pang-apat ho, Gob? Paano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo? Thank you po. Pang-apat na yung sinasabi mo, tatlo lang sinabi ko, hindi ang pasabu na. Yun nga ang papatay sa'yo, yun yung pang-apat. Tama na yun ang papatay sa akin. Good Yeah, morning go po, ahead. Gob. Noli po ng Diario Pilipinas. Sir, puro problema na lang po yung kinakaharap ng sambayan ng Pilipino. Pero isang sektor po ang nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong programang para sa transport group at ito yung modernisasyon ng jeep. Anong development po neto, sir? Thank you. Matagal ko na po inaantay para malaman nyo. Modernization program, matagal ng programa yan. Never implemented dahil nangangakong gobyerno na tutulungan sila. May unang pangako, tutulungan sila ng 280,000. So, nung pumunta sa akin transport group, hanapin nyo muna ang pinakamura dahil ayaw kong mabintangan na nagdenegosyo ako dyan. Hinanap nila sa Korea, China, Philippines, bumalik. Gob, nakita na namin pinakamura, 3 billion. Pero alam kong pinakamura sa Pilipinas, 3.5. Anyway, 3 billion. Alam namin, matulungin ka, pwede bang tumawad ng 400? Kunin namin sa'yo 2,600,000. Kako, 2,600,000, happy ba kayo? Happy kami dahil 3 million nga pinakamura eh. Ibigay ko sa inyo 1.2. Ako ba nagbawas? Yung bankrupt corruption? Ako ba nagbawas? Ayaw ko manghinabang. So, yung sinasabi na 280, naawa sila, idagdag na namin. Sabi. So in short, tuloy. Tuloy nakahanda na, dami ko na nagawa eh. Anong naging dahilan? Ba't hindi nararamdaman yung pag-agaran? Yung pangako ng gobyerno na bigyan sila ng 280. At sinong Natulong sa mga drivers. hindi pa nangyayari yun. Hindi. Lahat ng may gusto ng electric vehicles na gustuhan yung ginawa ko dahil malakas ang aircon, 22-seater, 6 na katayo, total of 28 passenger, malakas ang aircon, at mura. Pati yung mga nagde-demonstrate, gusto nila. Pero ang ayaw ang transport group, kinukuha ang prangkisa nila. Prangkisa yan eh. Alis sila dyan. Ayaw yung mga iba. Meron na nag-give up. Pero yung iba ayaw talaga. Prangkisa, like for example, may prangkisa ka sa tricycle o yellow or ano. Siyempre, yun ang hawak mo. Kukunin sa'yo. Now, kukunin ng gobyerno ang prangkisa nila, sila pa magtuturo kung saan sila papasada. Kung ituro sila sa walang tao, di lugi sila, hindi sila makabayad. Yun lang ayaw ang transport group. But as far as I'm concerned, matagal na po nakaready ang mga sasakyan. Marami akong bumili. Marami ang bang bumili yung civilian eh. Mas kikita pa ako kung sa civilian ko ibenta eh. 2 million, may kumuha na ng 2,200,000. So inaantay na lang yung pondo na 280. Yun lang yun. Pangako ng gobyerno yan, hindi ko pangako. Pag ibigay nila yon, bigyan ko na sila. Ang liit-liit, no? Mas malaki pa yung... Ang sabi ng transport group, dadagdagan daw ng presidente. Magandang tulong niya ang presidente. Ngayon, wala naman. Pati yung original na 2.8, wala. Kung sagutin kaya lang mga diskaya yung kulang, pwede? Pwede. Kung sila sasagot. Good morning po, Governor, and good morning po, Pastor.
Ang nakikita po natin ngayong problema, Philip po from Bagong Marino News. Ang nakikita ko po ngayon is yung masyado pong napakababa ng moral values ng ating mga liderato. Ano po kaya ang masasabi niyo dapat na gawin natin para maitaas po uli ang moral values ng ating mga liderato? Yung mga leader ngayon bumaba na. Totoo po yun. Kaya nga, yun ang kasalanan din natin kung sino-sino mga binoto natin Kaya next election, matuto tayo na tingnan natin, kilatisin ng mga tao kung sino-sino yung mga ibubutuan ng leader. From the mayor up to the president. Totoo po yan. Dapat hindi lang yung nagbibigay ng pera. Tingnan nyo ang kalidad, ang pagkatao yung ibubuto nyo. From the barangay captain up to the president. Maganda po yun. Kasi sa mga biography nila, wala yun pag during election. Parang nawala na nga. Yun po. Yan. So, Pera. Kunin yung pera nila, pero iboto yung gusto nyo. ganun Yun po. dapat. Salamat po, Governor. So, morality. Okay, moral last values, question. Pahabol na tanong kay Nino. Alright, last question, Manong. God, tanong ko lang po, may isang bidyong inilabas yung kampo ni Saldico at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismong ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos, at ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si DBM Secretary Pangandaman, Mina, at saka si Speaker Romualdez na meron ding approval, at the same time si Bersamin. Any comments, sir? Lumabas na? Opo, sa isang Bigyan video po. natin ang medalya yan. Bigyan natin ang medalya yan. Pwede play. Nandiyan na ba? Pa-play nyo. Ay, papasalamat ako kay Saldico. Papasalamat ako. Mababawasan ang kasalanan mo Kung yan. sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan nyo yung safety and security niya. Tutulong ako dyan. Hindi dapat gobyerno mag-secure Kung may message ka dyan. ngayon Taong kay bayan. Saldico. Taong bayan. Saldico, kung sinabi mo yan, taong bayan ang proprotektahan sa'yo. Magaling na desisyon yan. Sinabi ko rin sa mga nandito na binimbestiga sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan lang, yun lang niligtas nyo yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Saldico. Sinabi mo ang totoo. Thank you and my congratulations. Gob, last question na po. Isa lang po, tatanong ko lang po, nananawagan kayo sa pagbaba ng ating Pangulo. Do you think sino po ang dapat ipalit? Sabi nyo kanina, aside from that, sabi nyo kanina, dapat may makulong na malalaki. What if pagka natanggal itong mga administrasyon, may makukulong pa ba? Hindi. Ang suggestion ko noong pa, ang suggestion ko, Supreme Court, doon na lang tayo magtiwala. Wala mo ng presidente. Wala akong presidente. Supreme Court ang magsasabi at tulungan ng mga religious organization, malalaking religious organization, at ang military. Mag-usap-usap kayo kung anong klaseng gobyerno itong klaseng gobyerno na itatayo, sila mag-decide. Wala akong pinagpaligan. So, Supreme Court, doon na ako may tiwala at ang ating military. Yun lang po. Maraming salamat. At pasalamat uli ako kay Saldico kung nagsalita na. So, tunay nga ba na may destabilization? Kasama nga ba si Manong Chavit sa financer? Tunay nga ba na guilty yung mga na-involved na pangalan? Well, kung ano man, isa lang ang tunay. Lahat ng bagay may hangganan. Ito po ang agenda sa ngalan ng EFG Consulting at sa ngalan ng Impact Publishing. Pastor Gary in the house. Manong, maraming salamat. This is the agenda.